Inaasahang alinsangan sa bansa ngayong araw, pero mga kalat-kalat na pag-ulan mag-iiral pa rin sa iba't bahagi ng kanluran ng bansa. Pero inaasahang heat index sa bansa, bahagya pa ring mababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, May 10, 2025. Ang oras sa ating boss may umaga, alas 9:53 na ng umaga. Araw ngayon ng Sabado pero nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan pa rin, especially sa may bahagi pa rin ng Mindanao. Bagamat sa nalalabi ng bansa ay katamtaman ang panahon, magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil sa medyo nagkakaroon na ng ilang detoring sa hangin sa kanluran, malakas lamang ang ating alinsangan pa rin, bunsod pa rin ang ating easterlies na dumadaloy sa silangang dagat Pasipiko pa rin. Kaya nakakaranas ng mga pagkulog at pagkidlat pa rin ang ilang bahagi ng kanluran ng bansa, especially dito sa may bandang Palawan at ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao. Sa Luzon naman, ang ilang bahagi pa rin ng Calabarzon, at dyan sa may bandang hilagang kanluran at hilagang silangan pa rin ng Luzon. Bagamat ngayong araw, medyo katamtaman ang lagay ng panahon, mga forecasted lamang na mga localized thunderstorms ang aasahan natin ngayong araw ng Sabado. At makikita natin sa ating Doppler radar imagery ay wala masyadong water vapor. At makikita natin mayroong at least 13 lightning strikes kanina ang naitala ng aking lightning detection system. Kaya asahan natin ang mga localized thunderstorms pa rin ha. So sa ating heavy rain warning, nakataas ngayon base sa data feed. Ang area ng Mindanao pa rin, so may mga associated daw na mga pagbaha. Well, expected dyan sa may bandang North Cotabato, kasama na ang Maguindanao del Sur. Yan. So mula yan sa mga Dato hanggang dyan sa may bandang Ampatuan o Dato Hofer Ampatuan area. Deres yan, kasama na ang Mamasapano, yan, Gidandulungan, Dato Salibo, halos sa buong Maguindanao area. Yan, kasama ng Lanao del Sur, Lanao del Norte, so halos buong Mindanao nakataas, hanggang Zamboanga Peninsula po nakataas daw ang heavy rainfall potential dyan. Well, expected yan dahil medyo may mga surface trap po na umiiral dyan sa may bandang katimugang bahagi pa rin ng Mindanao area. Bagamat ang ilang area dito naka-final warning, pero expected ang persisting nito 2 to 3 hours pa rin, especially sa may bandang Davao Occidental. So, magdala lamang ng payong ingat po sa mga potential pa rin ng mga pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Sa ating current conditions, overcast, gloomy haze at few clouds po. Umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So, medyo mayroong thermal inversion na umiiral. At ngayong Sabado, inaasahan ang partially cloudy at may forecast po na uulanin daw na 40% at least. So gaya nating report kahapon hanggang bukas po na linggo, asahan na may mga partially cloudy pa rin at localized thunderstorms ang naka-forecast. Hanggang bukas na linggo, 60% daw ang chance na uulanin. So hopefully magkaroon ng mga ilang kalat-kalat ulan para medyo mabuwasan ng tinding init. Sa last picture na tala na weather station kaninang 4:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.4 degrees Celsius. Kahapon, mainit ang aming air temperature, nasa 35.8 degrees Celsius ang naitala sa amin. Kahapon ito ng hapon na to 11 PM. Ibig sabihin, mataas ang aming naging heat index, very danger at 52.4 degrees Celsius ang naging init pandaman namin sa Caloocan. So, nakaranas ng matinding heat index ang Metro Manila. At magiging forecast na natin base sa ating heat index nationwide forecast at sa mga piling lugar. Unahin natin dito sa Caloocan. Sa ngayon may 43.4 degrees Celsius kami since 8:27 AM na kasalukuyang heat index sa instrument. Pero ang forecast inaasahan daw 39 degrees Celsius ngayong 9 o'clock ang expected heat index namin. Pero aabot yan hanggang 44 degrees Celsius ang expected heat index namin ngayong alauna hanggang alas 2 daw yan hapon. So, bagamat mataas, pero makikita natin, bahagya itong mababa kumpara ng mga nakaraang araw. So, hopefully, medyo mas mababa pa yan sa mga susunod na araw.
Pero again, pasok pa rin yan sa danger level, so wag pa rin masyadong magpa-dehydrate at magbibilad sa tinding sikat ng araw. Dahil nasa natin within 7 days, above 40 degrees Celsius pa rin ang magiging heat index sa Caloocan base dito. Sa huling computed record ni Pag-asa kahapon, marami po ang naging mataas ang naging heat index sa kanila. Nagkaroon pa nga ng 46 degrees Celsius. Ayan, kung titingnan natin dito. Nangunguna ang Sangley Point, Cavite na may 46 degrees Celsius. Ayan, base sa kanilang computed data. At may tigpa 45 degrees Celsius. Marami sa may bandang Tayabas, Quezon. Mayroon pa dito. Maraming 45 Apari, Cagayan. Yan, Tayabas City. Ano pa yung naging 45? Maraming nag-record ng 45 Katarman, Northern Samar. Ayan. So, marami po. Marami ang nagkaroon ng mataas ang heat index. Kasama na rin ang bandang Coron, Palawan. Ano yun? Ayun, 45 degrees Celsius. So, nangunguna sa may pinakamataas ang Cavite sa Sangley Point na may 46 degrees Celsius na heat index. So, inasahan na mataas ang mga heat index sa inyo dyan. Pero kung titingnan natin sa ating heat index selected forecast sa iba't ibang panig ng bansa, unahin natin ang Ilocos Norte. Inaasahang heat index 38 degrees Celsius at aabot pa yan hanggang 42 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 po yan ng hapon. Sa may bandang Tugigaraw naman, yan, i-reload natin, ay aabot ng 41 degrees Celsius pero aabot pa hanggang 45 degrees Celsius mamayang alas 2 po yan ng hapon. So, mas mainit pa rin yung heat index sa inyo dyan. Very danger. So, wag pa rin magbibilad. Despite na may mga forecast na localized thunderstorms. Sa Santiago naman, sa Isabela, 40 degrees Celsius ang inaasahan ninyong heat index dyan. At aabot din ito hanggang 45 degrees Celsius danger starting mamayang alauna hanggang alas 3 na yan ng hapon. So, alas 2 ng hapon. So, ingat po at huwag din masyadong magbibilad dahil mataas pa rin ang inaasahang heat index sa inyo dyan. Sa may bandang Dagupan naman, 41 degrees Celsius ang expected heat index sa inyo dyan. Pero aabot pa yan hanggang 44 degrees Celsius ngayong alas 12 po yan ng tanghali. So, mainit din. Sa may bandang Tarlac naman, Central Luzon, 41 degrees Celsius po ang inaasahan ninyong heat index forecast dyan. At aabot yan hanggang 46 degrees Celsius according dito. Mula mamayang alauna hanggang alas 2 daw yun ng hapon. So, expected pa rin ang magiging maaraw at napakamaalinsangan pa rin ang area dyan sa may bandang Central Luzon. So, expected na yan sa may bandang Metro Manila. Sa Batangas, expected heat index ninyo dyan, 42 degrees Celsius, pero aabot pa sa maximum hanggang 44 degrees Celsius ng mamayang alauna hanggang alas 2 daw yan ng hapon. So, mainit din sa inyo dyan uli. At sa may bandang San Jose, Occidental, Mindoro, expected heat index sa inyo dyan ay 41 degrees Celsius, pero aabot yan sa pinakamataas pa na hanggang 43 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. Sa Cebu naman, ang bahagi nito ng Cebu City ay 40 degrees Celsius ang expected heat index ngayon ninyo dyan, pero tataas pa yan hanggang 42 degrees Celsius starting ngayong 11 o'clock hanggang nitong bandang alas alauna hanggang alas 2 yan ng hapon. Ayan. So, danger to extreme caution pa rin ang magiging heat index ninyo dyan. Sa may mandang Mindanao naman, Davao City, expected heat index sa inyo, mababa, 32 degrees Celsius. Pero pinakamataas daw na forecast sa inyo dyan naabot ng 36 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So medyo comfortable pa rin kahit na tumaas pa yan sa 36. Wag lang tumungtong sa mahigit 40 degrees Celsius. Zamboanga Peninsula, 37 degrees Celsius, medyo mababa rin, pero aabot pa daw yan ng hanggang 39 degrees Celsius mamayang alas 12 ng tanghali. So, bagamat extreme caution, at least maikukonsidera natin itong mababa pa rin na hindi umabot ng 40 degrees Celsius heat index. So, makikita natin, sa bahagi pa rin ng Luzon hanggang South Luzon, ang mas mataas pa rin ang magiging heat index natin this weekend. Huwag pa rin magbibilad, lalo na mas katamtaman na ngayon ang panahon natin ngayong araw. Samantala, kung itatawin naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang NAIA pa rin sa may Paranaque na may pinakamataas sa 37.2 degrees Celsius ang grabing init sa kanila. Sa Baguio City, stationary lamang na 17 degrees Celsius lowest at sa Inulan ng Apari ay nakaranas ng 35 mm na total rainfall.
Sa amin sa Caloocan, wala kaming naging pag-ulan mula kahapon, naging makulimlim lamang ang maghapon. At sa ating outside humidity, 71%, so moderate. Bumaba ito ng 3% since last hour. 1,009 hectopascals naman ang ating atmospheric pressure. So alanganin ito na high pressure o alanganin localized thunderstorms ang inaasahan natin, and steady ito since last hour. Sa high tide and low tide status natin, maximum high tide tayo uli. So mataas po ang sea level natin at naratiling kalmado po ang ating karagatan pa rin. So kung mayroong papalaot ngayong araw ng Sabado, ang steady trade wind lamang ang pag-ingatan natin sa posibleng pagdudulot ng gale force winds. Yun lamang ang medyo iingatan natin. At since mataas po yung sea level natin, medyo yung mga papalaot ngayon o yung mga maliligo, medyo ingat muna. At since wala namang nakataas sa atin na matinding alon, wala namang magiging problema kung papalaot kayo kahit na mataas ang sea level. Huwag lamang magkaroon ng biglang swelling o pag-alon dyan. Hindi naman nakataas yung swelling natin sa karagatan, so wala magiging problema. Ingat na lamang, lalo na yung mga maliliit lang ang bangka dulot ng gale force winds. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:29 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:15 PM. At ang ating almost full moon na po, 94% illuminated waxing gibbous na liwanag ng buwan. So mag-moonrise pa ito mamayang hapon pa, 4:19 PM. At bukas na ng madaling araw, 4:10 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas na yung Linggo, maghanda-handa na po kayo para sa darating na halalan sa Lunes. So medyo ipaghandaan na natin, pag-aralan na ninyo ngayong weekend ang inyong mga iboboto. Para pagdating po ng Lunes, handang-handa na po tayo at hindi tayo magkamali ng paglalagay ng shading sa balota. So, take note po sa mga pag-shading. At least may 2 days tayo na pag-aralan maigi ang ating mga iboboto. So, sa ating panahon ngayong araw na Sabado, partly cloudy pa rin ang ating maghapon, pero inaasahan ng localized thunderstorms pagsapit po yun ng hapon. So, ingat pa rin po at may mga pag-ulan tayo, tsansa, 39 to 40% chance. Bukas na Linggo ay partly cloudy daw ang ating maghapon pa rin. Similar ngayong araw ng Sabado, na bukas na Linggo ay tsansa ng pag-ulan, 60 to 61% chance of rain. Highest and lowest temperature expected, maglalaro 35 degrees Celsius, so medyo mainit-init tayo ngayon. At lowest temperature expected ay nasa 28 degrees Celsius. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imaging. Makikita po katamtaman ang halos buong bahagi ng bansa. Medyo may mga pag-ulan lamang na iiral sa may bandang Palawan pa rin o sa kanlurang bahagi ng bansa. At maaring magkaroon ng localized thunderstorm sa may bandang kaluran ng Zambales. Pero sa kalupaan ng Zambales ay katamtaman at maaraw at maalinsangan ng panahon. Ganon din sa ilang bahagi ng kaluran sa Mindanao at Visayas. Sa mga kalat-kalat na pag-ulan ang madalas na iiral sa atin, kabilang na ang bandang silangan ng Mindanao. So kung unahin natin ang Luzon ay wala tayong magiging problema. Mga ilang partly cloudy at mostly fairly weather naman ang makikitaan natin dito. Ilang kaulapan lamang at mga potential na forecast na localized thunderstorms pa rin ang iiral dito sa may bandang Isabela, pababa ng bandang Aurora at Quezon Province all the way hanggang Bicol region po. Especially bandang hapon po yan. Pero sa ngayon, katamtaman at maaraw ang ating panahon dyan. May mga ilang part dito, mostly cloudy lamang ang iiral at mga ilang isolated rain showers na mga ilang light to moderate. Kabilang na ang parte ng Bicol region pa rin, dyan sa may bandang Camarines Sur, Legazpi, kasama na ang Iriga at Sorsogon area. Pero mas katamtaman din ang lagay ng panahon sa inyo at maaraw, so nangunguna ang matinding alinsangan ang iiral dahil sa patuloy na pagduloy pa rin ng Estelis sa dagat Pasipiko natin. So magiging mas mainit pa rin tayo despite na mga partly cloudy tayo maghapon. And the rest ng bandang North, Western Luzon, sa ngayon, medyo maaliwalas at fairly weather tayo ngayon dyan sa buong bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, and the rest ng Abra, Kalinga, Mountain Province, pababa na ng Central Luzon. Pero mga naka-forecast pa rin ang mga localized thunderstorms dyan, at least 60% daw ang tsansa, especially sa hapon po yan. Pero ngayon, maaraw po at malinsangan tayo hanggang dyan sa may bandang Pangasinan at Zambales. Mga ilang part dito musikaw di lamang tayo, pero mataas ang forecast daw na magkakaroon ng localized thunderstorms dyan sa kalurang bahagi pa rin, especially sa may bandang Zambales. So medyo prepare pa rin sa inyong payong bukod sa tinding sikat ng araw. At wala Central Luzon hanggang dyan sa may bandang San Jose o Nueva Ecija,
o Cabanatuan at Gapan ay katamtaman at maaraw, pero partly to sa mostly kaudihang iiral. Pababa na yan ang bandang Angeles, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, and the rest ng Calabarzon, katamtaman din ng panahon hanggang Mindoro area. Bagamat pagdating ng bandang Palawan ay magiging maulap tayo at kalat-kat na pag-ulan na may ilang light to moderate to some heavy rain showers ang iiral, especially sa Puerto Princesa, yan, at dyan sa may bandang El Nido at Taytay o San Vicente. Magiging maulap din at mga isolated rain showers din ang iiral sa ilang bahagi ng Brooks Point, pero magiging katamtaman ang bandang Batarasa o Balabac. So puro isolated rain showers ang iiral sa dulo ng Batarasa, Balabac, except dyan sa may bandang Puerto Princesa na kasalukuyan nakakaranas ng moderate and some heavy rain showers po. So ingat na lamang po sa mga potential na pagbaha. The rest ng South Luzon at Visayas, katamtaman po ang lagay ng panahon natin. So medyo wala tayong masyadong iisa-isahin dito. Mga ilang isolated lamang ng mga pag-ulan, lalo na sa may bandang kanluran ng Panay. Typically mga bandang baybay nito, kabilang na ang bahagi ng Negros Oriental na nakakaranas ngayon ng mga ilang kalat-kat na pag-ulan sa may bandang Dumaguete, Siaton, Isla ng Siquijor, yan, at pagtawid ng bandang Zamboanga del Norte, Pagitan. Pero the rest ngayong umaga ay magiging maaraw at malinsangan tayo, kabilang na ang buong Bacolod, Iloilo hanggang dyan sa may bandang San Carlos, Escalante. Isolated lang din ang mga pag-ulan at localized thunderstorms daw ang naka-forecast dyan. Kabilang na ang bahagi nga po ng Panay Island at hilagang bahagi ng Rojas, Aklan at Capiz. Katamtaman din ang lagay ng panahon sa Cebu, pero mataas din ang forecast na ulanin sa hapon ang bahagi na ito ng Cebu at lalo na sa may bandang katimugan ng Argao, pababa ng Maolbal, Badian, pababa na yun ng bandang Oslob sa may Cebu. So magdala na lamang ng payong just in case mga ilang light to moderate lang naman ang nakikitaan natin na forecast na uulanin dyan na may kasamang pagkulog at pagkidlat. Katamtaman din ang Cebu at Leyte, pero partly to sa mostly cloudy ang madalas na iiral natin maghapon dyan. Magkaroon man ng pag-ulan, mahihinang ulan ito na katamtaman ang lagay. Mas mangunguna pa rin ang maaraw at malinsangan natin maghapon, kabilang na ang Eastern Samar region. So magkaroon man ng mga pag-ulan dyan, mga light rain showers lang naman ang madalas na iiral dyan. Dulot lamang yan ng saturated water vapor na nanggagaling sa dagat Pasipiko, then bubuhos yan dito sa may bandang eastern part ng Visayas. So typically light to moderate yan at panandalian lamang ang buhos at may mga forecast din ang mga pagkulog at pagkilat. So normally lamang ang magiging pag-ulan dyan. At sa may Mindanao naman, gaya na ating sinabi, bandang kanluran ng Zamboanga del Norte, nakakaranas ngayon ng ilang moderate and heavy rain showers dyan sa may bandang pagitan ng Misamis Occidental, patawid ng bandang Dabitan, Dipolog, Manukan hanggang dyan sa may bandang Sindangan. Ingat po sa mga pagbaha at wag naman sana magtuloy-tuloy ang malakas ang ulan. Maaring tumigil yan o persisting within 1 to 2 hours, so titigil din kagad, pero magiging maulap pa rin at maaraw din sa bahagi ng Zamboanga del Sur at Sibugay, pero partly cloudy to mostly cloudy ang madalas. Magkaroon man ng mga isolated rain showers, typically mga ilang light to moderate at mga pagkulog at pagkidlat, especially dyan sa may bandang city of Zamboanga at isla ng Basilan at Hulusulu. Pero sa nalalabi ng Mindanao, kabilang na ang Northern Mindanao, Central at Southern Mindanao, bagamat katamtaman, mayroong mga part dito sa mostly cloudy lang din ang iiral. Pero ang isolated rain showers, mas madalas mararamdaman sa silangang bahagi ng Visayas, mula dyan sa may bandang Surigao del Sur, pababa ng bandang Hinatuan, kasama na ang bahagi ng Davao Oriental, yan. So mula Bislig yan, Boston, Katiil hanggang bandang Caraga. Mga ilang isolated lamang na mga light to sa moderate showers. Magkaroon man ng heavy rain dahil sa surface trap na tumatawid dito mula sa dagat Pasipiko, ay pabugso-bugso ang magiging moderate rain showers ninyo dyan. So medyo magpapakontrol lamang yan malamang sa mga matinding pag-ingit sa bahagi ng Davao region. Pero sa ngayon, maaraw kayo dyan hanggang central ng Bukidnon and the rest ng Sorsogon area. Magiging part nito sa Musikaw di lamang ang madalas na iiral sa inyo dyan sa Sorsogon, kasama na ang General Santos City at bandang Sarangani Island. Magiging katamtaman din at maaraw sa parting Lanao del Sur at the rest nga po ng Maguindanao del Norte at North Cotabato. Magkaroon naman na isolated rain showers, mahihina at katamtaman ito na hindi naman tumatagal ng mahigit 1 oras po. So generally, fairly weather naman ang mamumutawi sa buong Mindanao area. Magkaroon lamang na medyo makulimlim maya-maya, pero mangunguna ang maghapong maaraw
at maalinsangang panahon. So, importante pa rin ang payong mula sa tinding sikat ng araw at sa mga di inaasahang isolated rain showers pagsapit naman yan ng hapon, gabi o madaling araw. So, generally, moderate ang lagay ng panahon at fairly weather madalas sa nalalabi na bansa. Mas madalas lamang na mas maulap at mga ilang localized thunderstorms ang iira sa may bandang kanluran ng bansa natin. Mga forecast lamang ang aasahan nating mga pag-ulan, especially sa may bandang Metro Manila pa rin at ilang bahagi ng South Luzon area. So expected po yan na yung forecast ng localized thunderstorms po. Dahil sa combination po ng easterlies at medyo pag magkaroon ng saturated water vapor madalas nadala ng easterly trade wind. At dahil wala pa naman tayong namamataan na anumang sama ng panahon, so diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Para sa mga ilang significant na maaring ulanin tayo kung hindi man magkaroon tayo na may mamamataang anumang tropical wave. Yan, mula rito sa bandang Thailand o Vietnam, ang madalas mataas ang kanilang anomaly dyan. Very favorable po. So medyo mataas po yung anomaly sa kanila sa may bandang Thailand at Vietnam. So typically bandang Bengal Sea medyo mataas po yung anomaly sa kanila at very favorable, especially dito sa may bandang Malaysia. Sakop na ata ito ng Malaysia or Thailand if I'm not mistaken. Pero sa bansa natin ay mostly medyo merong ilang favorable lamang sa may extreme Northern Luzon ngayon. Kung zoom in natin dito sa may bandang Batanes Group of Island, pero malamang frontal system lamang yan na umiiral. So wala namang nakikita tayo na medyo at least convectivity base rito, mababa, at wala naman tayong nakikita na convection dito. So favorable lamang na wind circulation dito na magbubunsod dyan ng mga ilang pag-ulan siguro, pero yung favorable na magiging cyclonic ay napakababa. Ganon din sa ating formation, horizontal anomaly, wala rin masyado. Madalas lamang mga ilang tropical wave nang gagaling nga po alongside ng intertropical convergence zone dito sa may bandang southeast ng Guam. Malayo pa naman pero mataas yung kanyang H anomaly. So depende yan kung tuloy-tuloy na matutulak yan at magkaroon ng vertical wind shear. Sa ngayon wala pa o vertical convergence. So very negative pa rin po tayo at wala tayong namamataan dito sa ating real-time West Pacific Basin. Sa ating namang global spectral model ay ganun din, negative din tayo mga folks. Yan. Typically, easterlies lamang nakikita natin dito at mga ilang water vapor and surface trap na magpapaulan hanggang sa araw nga po ng halalan, hanggang sa matapos po yung araw ng halalan. Hanggang May 15 po yung forecast ng global spectral model. Ayun, wala po tayong nakikita na anumang tropical wave na nabubuo o anumang bagyo. So tuloy-tuloy pa rin negative tayo at sa ating tropical cyclone strike probability, walang latest output yung ating TC strike probability. So antay-antay na lamang po. Tingnan natin kung merong bagong anomaly, ipopost na lang natin yan sa Facebook page. So wala pang latest kaya walang na-load. Ayun, automatic ni-load yung 700 hectopascal wind speed in direction probability at 500. So ibig sabihin hindi pa available yung tropical cyclone strike probability natin mula direkta sa data ni ECMWF. Sa ating computer models naman, ang latest natin so far, negative din po at mga ilang surface trap lamang at mga ilang tropical wave na magpapaulan sa may bandang southern part ng Mindanao. Pero the rest ay maalinsangan pa rin at easterlies ang nakikita natin dito. Kay ECMWF, ganun din. Normal po ang ating paligid din sa bansa. Wala rin tayong nakikita na anumang tropical wave. Kay NAVGEM, ganun din. Negative din po. So, inaasahan natin hanggang May 15 po o May 16 ay expected wala tayong namomonitor na anumang sama ng panahon pa rin. Ayun, very latest na po yung mga output na yan. In-improve natin yung programming yan. Kaya mas latest na po kung ano yung lumalabas talaga sa pinaka-latest output ng tropical tidbits o yung data feed ng tropical tidbits, lalabas din automatic dito na pinaka-latest din. At makikita natin ay wala talaga tayong inaasahang sama ng panahon pa rin sa bansa, sa loob o labas pa rin ng bansa. So sa ulat lindol, well, may mga ilang paglindol na naganap kagabi, mahihina at katamtaman, siguro mga magnitude 4.0 ito, at kaninang alas 6 nagkaroon din ng mukhang teleseismic earthquake ito, mukhang malayo ito sa Pilipinas. So tingnan natin, pero makikita natin wala namang masyadong mas malalakas na naitala tayo so far, pero kung titingnan natin sa data feed ni PBox, merong isa
na magnitude 4 na may mababaw na 4 km lamang dyan sa may bandang northeast ng Bayaba, Surigao del Sur. So dito na naman yan sa may bandang silangan ng Mindanao. Naganap yan kaninang 4:58 AM po yan. So mukhang hindi natin na-detect dito. Pero ito teleseismic, malamang sa labas yan ng bansa. So kung titingnan natin dito ay isa lamang ay naitalang magnitude 4.0 sa Surigao del Sur ang naitala, pero marami-rami na kaagad ang mga pagyanig. So kung titilipin natin kung anong pagyanig itong naitala na ito, kung titingnan natin internationally, medyo 2251. So tingnan natin sa ating real-time World Seismic Monitoring, 2251 po yan. Mukhang wala naman. Mukhang wala, 2251 eh. So wala, malamang dito lang yan sa may bandang Kapulan, Indonesia. May delay lang siguro, magnitude 5.3 na mas malalim naman ito, 164.9 km depth. So medyo na-detect yan sa amin sa Caloocan at ilang minuto rin ang delay ng arrival ng primary and secondary wave. Kaya pumalo na ito ng mga around 6:51 AM na. Mga 6:51 AM na nag-arrive. Pero dito, sa mismong epicenter, 6:45 AM naman naganap. Which is yun ang pinaka-late, earlier niya na arrival. Malapit sa pinaka-epicenter. Sa Kapulan, Babar, Indonesia. Magnitude 5.3 ito. Yan. So yun lamang ang medyo na-detect natin, yung teleseismic na yan. Pero hindi naman masyado malakas-lakas ang pagyanig na nag-arrive base sa aking reading ng seismograph mula kaninang madaling araw. At mula naman sa ating historical earthquake record, kung nakakailan ng total earthquake natin, since more than 300 earthquakes na po ang naitala natin kahapon, aabot na ba sa more than 500 earthquakes for the month of May 2025? Tingnan natin. Well, kung bibilangin, nasa 329 earthquakes na po tayo. 311 dito is magnitude 2.0 pataas, 18 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling wala tayong naitala na kahit isang magnitude 5.0 o 6.0 man lang. So tuloy-tuloy pa natin babantayin at wala pa naman sa 500, matuturing pa rin nakokonti ang ating mga pagyanig sa bansa. Bagamat ingat pa rin sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao na mas marami pa rin kayo na italang paglindol. At itong kaninang umaga nga, kaninang madaling araw, nagkaroon na naman kayo ng malakas-lakas na pagyanig dyan sa may bandang Surigao del Sur na naman. So Eastern Mindanao na naman ito na itala. So medyo mag-iingat pa rin tayo mga folks, kahit na konti-konti pa lamang yung pagyanig. At mas lalo tayo magiging alisto niyan. Baka dahil may mga posibilidad na bigla tayong mabulaga ng isang malakas na pagyanig anytime. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, May 10, 2025.
ito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Sabado, May 10, 2025. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa papang detalye na gusto malaman na hindi natin isama ngayong araw sa ating report. At since magiging maalinsangan lamang din tayo pero bahagyang mababa ang ating heat index, yun lang ang medyo masisiguro natin. At visit lamang sa ating website sa gustong malaman pinaka-dynamic events mula sa ating weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.